Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan dito po sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Follow na po kayo, mga kabunyog, mga kababayan. Pag-usapan natin itong itong tungkol sa Korte Suprema. Dapat sana bago man lang mag-February 6, iresolba na ng Korte Suprema yung i-file na motion for reconsideration. Marami yun, maraming motions for reconsideration yung final na yun eh. Yung House of Representatives mismo ay nag-file ng motion for reconsideration. Yung mga complainants ay nag-file din ng motions for reconsideration. Ang tinutukoy ko yung impeachment kay Sara Duterte na final noong February 5, 2025 na hindi kaagad inaksyonan ng Senado. Nung bandang huli, mga bandang July na yon, binasura ng Korte Suprema. Pero maraming nakitang butas o irregularidad ang House of Representatives at yung mga complainants na sa desisyon ng Korte Suprema na gusto nilang i-reconsider ang naging desisyon nito na pagbasura ng impeachment ni Sara. Ngayon, malapit na ang ang 1 year ban sa February 6. February 6. Kapag hindi pa rin nadesisyonan ng Korte Suprema yon, may magre-refile na naman ang mga complainants. Dadaan na naman sa Kamara. Maaabala na naman ang Kamara sa trabaho nito. Sinabi naman kasi ng mga complainants na desisyonado sila sa impeachment ni Sara. Dahil nakita talaga nila yung grabeng pag-aabuso sa pera ng bayan, pagpapanagot. Ang impeachment ay pagpapanagot sa mga pinaniniwalaang tiwaling mga opisyal ng bayan, lalo na yung matataas na posisyon, presidente, vice presidente. Ngayon, dahil hindi pa lumalabas ang resolution o ano ba talaga ang desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration na final, ang mangyayari nito, magpa-file na naman ng bagong impeachment complaint laban kay Sara. Sinabi na yan ng mga grupong dating nag-file. Magpa-file uli sila pagdating ng February 6. Ang problema dito, mauulit ang proseso sa Kamara. Dapat sana ang Kamara ay nakafocus na sa paggawa ng mga batas. Ay ngayon, hindi naman pwedeng hindi aksyonan ng Kamara yung na yan, ipa-file na impeachment laban kay Sara. Ano yan, obligado ang Kamarang aksyonan yan. Pag may nag-file na naman ng impeachment, obligado ang Kamarang aksyonan yan. I-refer yan sa Justice Committee, maghihiring na naman ng Justice Committee, idadalhin sa plenary. Kumbaga, dapat sana, nakatulong na rin sana ang Korte Suprema na ang Kamara ay hindi na maabala ng impeachment na yan. Dapat Senado na, trial na ng Senado. Kaya, ano lang naman yan eh, kung ang desisyon ng Korte Suprema, i-reconsider yung desisyon nito, nakita nito, may mali nga talaga sa naging desisyon nila, hindi nila ito nakita nung una, pero dahil sa mga reconsiderations na final, ay nakita nila ang kailangan nilang baguhin ang desisyon nila. Kaya maglalabas ng bagong desisyon ng Korte Suprema na pwede nang ituloy yung naunang impeachment na nai-archive. Kapag ganun ang desisyon ng Korte Suprema, ang mangyayari lang dyan, kukunin lang sa records ng Senado yun. Yung naka-archive na impeachment ni Sara, magta-trial na ang Senado. Ganun kasimple. Magpo-proceed na ang trial. Wala nang masyado pang abala. Pero ngayon hindi eh. Pag hindi naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, magpa-file uli ng impeachment, dadaan na naman sa proseso sa Kamara, mauulit na naman ang proseso. Kaya ito eh, sana niresolba na ng Korte Suprema o resolbahin na ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na yon. Hindi naman at saka unang-una, mismo ng House of Representatives ang nag-file ng motion for reconsideration. Co-equal branch yan ng gobyerno, legislative, co-equal ng judiciary.
Kung ang Korte Suprema ay part ng judiciary, ang House of Representatives naman na nag-file ng motion for reconsideration ay co-equal na branch. Dapat pinahalagahan din yan ng Korte Suprema. Kumbaga, pagkilala sa separation of powers, dapat ano kaya lang hindi rin lang sasabi ang Korte Suprema. Kung sa tingin naman ng Korte Suprema, wala namang bagong mga argumento sa tingin namin, sa tingin namin walang basehan yung mga grounds ay yung mga ground sa reconsideration. Kaya as is yung aming naging desisyon, ano ano yun, ano pa rin, kumbaga ganun pa rin ang desisyon nila. O di ganun. Pero ito wala Hindi man lang wala man lang pa ano ang Korte Suprema kung maglalabas pa ba sila ng desisyon doon sa ano na yon sa motions for reconsideration. Wala Sabagay ano naman talaga, siyempre ang mga proceedings ng Korte Suprema, sikreto 'yan, confidential 'yan. Kaya lang yung effect sa ano natin sa, sa proseso sa ating, lipunan. Tulad niyan, magkakaroon na naman ng proseso ng impeachment sa Kamara. Ginawa na 'yan last year Ngayon kaya lang, dahil nga, binasura ng Korte Suprema yung impeachment ni Sara, nag-file ng motion for reconsideration. Ay kaya lang dahil desisyonado talaga yung mga nag-file ng complaints na yun So magre-refile na naman sila ngayon na February 6. Another process na naman na dadaanan. ah, Maaabala ang House of Representatives. Hindi nga hindi alam kung ano ng Korte Suprema. Maglalabas pa ba sila ng resolution doon? Anyway, abangan natin baka bago ang February 6 maglabas bigla ng resolution. Sana ang resolution ay para sa babalik na rin yung una nilang desisyon sa pagkakataong ito. Nakikita nila na dapat uli mag-proceed ang trial, yun, pinakamagandang desisyon 'yan ng, Korte Suprema. Sana lumaglabas sila ng ganyang desisyon bago ang February 6. Kasi kapag nag-February 6 na, nagsabi na yung Makabayan Black ng iba pang mga grupo, yung Magdalo, yung Akbayan, sabi nila talagang magfa-file sila ng impeachment complaint uli, bago kay Sara kapag dumating na yung mag-expire ng 1 year ban. Yan yung anyway baka lang at sana lang maglabas ng desisyon ng Korte Suprema bago ang February 6.